today's video, Honda Wave 100 hirap makapiga sa kanyang silinyador. Kuha natin ang kanyang sose at paandarin natin. Yun no, kahit anong full throttle natin guys no, hirap talaga makabuelo ang pwersa ng kanyang makina. So ibig sabihin guys, may problema ang kanyang motor. So unahin muna natin i-check ang kanyang CDI. Kung stop pa ba ito o ito ay na-convert na ng battery operated. Tayo po ay home service. Papabunot muna natin kay Bossing ang kanyang CDI guys para magkaalaman. So nakita ko green ang sakit ng kanyang CDI guys no. So yun no, kulay green ang sakit. Ito po ay battery operated. Nangahulugan na na-convert na ng 4 pins CDI ang kanyang motor. So yun guys, so kapag 4 ang pa, ibig sabihin 4 pins lang. Pero kapag 5 ang pa, ibig sabihin primary type. Pero kulay brown po ang sakit ng ating primary type na CDI. Since ito ay green, yun po ang dapat ang kulay ng ating CDI kapag ito ay primary type. Kuha tayo ng CDI guys sa ating shop. A few minutes later. So ito nga guys, nakakuha na tayo ng 4 pin CDI. So try natin itong i-plug sa kanyang motor. Kung ito ba ang dahilan kung bakit nagkaroon ng purut-purut o palyado ang kanyang makina. So yan, pakabitin natin kay Bossing. Naka-on na yung kanyang dashboard o susi. Andarin natin. So yun guys, wala pa rin pagbabago no. Palyado pa rin ang motor ni Bossing. Hirap pa rin makabuelo, no? So, ang gawin natin, tanggalin ang pairings, baklasin natin ang kanyang air cleaner, at siyempre, tanggalin din natin ang kanyang karburador. Since ito ay bagong palit daw ni Bossing ang kanyang spark plug, so, try mo natin sa karburador, guys. Silipin mo natin, baka napasukan ng tubig, o baka may problema ang kanyang mga G-things, no? So, ito na, simulan natin baklasin ang kanyang karburador, guys. Since na-confirm natin na walang problema ang kanyang CDI unit. So, tanggalin mo natin ang mahabang bolt nito. At syempre, patulungin natin si Bossing sa pagbaklas ng kanyang air element box para mapabilis natin ang pagtrabaho ng kanyang motor. Since si Bossing is meron pa siyang pasahero na ihihatid. Kasi ang trabaho ni Bossing guys ay isang habal-habal. So, tinatawagan na siya ng kanyang customer para mahatid niya ito sa kanyang paroroonan. So, ngayon guys, tanggalin natin ang kanyang carburetor kasi ito lang suspetsa ko. Duda ko nito is napasukan ito ng dumi. Kasi bagong kanyang spark plug, tapos napalitan nila natin ng CDI, ayaw pa rin makabuelo ng kanyang motor. Possible, itong G-things niya nabarahan ng dumi, kaya maliit lang pumasok na gasolina, paangat sa kanyang karayom. So kapag ganun, automatic mapiktuhan talaga ang takbo at hindi maka-overtake. Hirap makapiga ang kanyang silinyador. So tanggalin natin ang kanyang choke. So nakita ko guys, ang choke ay hindi naman hila, no? O naka-close yung kanyang parang dila sa gitna ng ating karburador. So, patanggalin natin kabosing din ang kanyang switch. Kasi yun na lang kulang para ma-check na natin ang bowl ng kanyang karburador. Kapag yung motor ay naka-experience ng ganitong scenario guys, lalo na sa mga Honda Wave 100, kahit anong klase mga motor na karburador type, kapag nag-try kayo magpalit ng CDI tapos ganun pa rin, wala pa rin pagbabago, tapos nagpalit na yung kanyang spark plug cap, wala pa rin pagbabago, nag-try na din kayo ng ignition coil. So ngayon i-check nyo po ang inyong karburador, i-check nyo ang kanyang G-things, yung sa gitna at saka yung maliit. At tapos i-check nyo rin ang bowl kung meron bang kasamang tubig na nakapasok. Kasi kapag yung tubig guys is mabigat yun ang kanyang density, no? So kapag pumasok yan, nanggaling sa tangke, hindi yan nasusunog ng ating, o hindi yan binabacuum ng ating intake. So nasa ibaba lang yan na bahagi ng ating bowl. Kapag maraming tubig pumasok, maliit na lang ang chance ng gasolina na makukuha ng ating karayom. So, pag ganon, ang ating motor ay apektado ang kanyang andar at hindi makabuelo. So, ibang senaryo doon ay hindi andar ang ating motor at titirik sa daraanan. Kapag maliit na lang ang level ng gasolina kasi yung tubig ang mas maraming pundo no, sa bowl. So, check mo natin guys na para ma-confirm natin kung totoo ang ating hala na nandito sa karburador ang problema sa motor ni Bossing kung bakit siya hirap makapiga ng kanyang silinyador at hirap makatakbo ang kanyang motor. So, nangyari ito nung time na mahinatid siyang pasahero. Pag uwi niya doon, na-experience niya na hirap na daw
makatakbo ang kanyang motor. So check natin ang kanyang bowl guys. Medyo may kadiliman ng kaunti kasi against the light ang ating camera at hindi na-open ng ating ilaw ng ating camera. So dito tayo guys sa liwanag, try natin silipin, open natin ang ilaw ng ating camera. So yun, meron nakitang mga brown guys, no? Yun, no? Para siyang oil na nagkaroon ng lapot. Yun, no? Klaro guys. Yan mga kulay brown na yan, indication na yan na may chance na marumi ang tangke ni bossing. Suggest ko kay bossing na since nakita natin na mayroong mga brown sa ating bowl ng ating carburetor, possible na marami pa dyan sa kanyang tangke. Mas maigi kapag ma-under ito na maganda at mabalik ang pwersa is kailangan din natin linisin ang kanyang tangke guys. Kasi hindi yan lang nandyan lang sa bowl na yan ang pundo. Maaring marami ding mga kalawang sa loob ng kanyang tangke, no? Kapag hindi natin yung nilinis ang kanyang buong tangke, maaring mangyayari na naman ang problema sa motor ni bossing na maka-experience si bossing ng ganitong senaryo sa ating daan. For the meantime, kailangan mo natin silipin ang needle niya, yung jet niya sa gitna. Kailangan natin may butas yan, ihipa natin yan since wala tayong compressor kasi nag-home service tayo. So dapat yan malinis guys at walang nakabara sa butas na yan. Pag once nabarahan niya ng putik or dumi o makalawang, mahirapan ang ating gasoline na makaangat sa ating piston. So itong jet din na maliit na katabi niya, kailangan na may butas yan. Yung dalawang yan, pati na yung dalawang tanggal natin ng jet, dapat may butas din yun. So nalinis na natin guys, no? Medyo hindi ko na napakita sa inyo kasi nga nag-home service tayo at magmadali. Ay importante na paandar natin sa motor at mabalik ang sigla na kanyang makina. So paandar na sa guys at pakinggan nyo. Bumalik na ang pwersa ng kanyang motor guys. Makapipiga na tayo ng tama, no? At wasto. Kinahalos talaga kahit naka-full throttle na ating throttle cable is wala pa rin pagbago. Parang hindi pa rin makarinig natin ang bagsik ng kanyang makina. Ito guys, okay na siya. Malakas na ang pwersa ng kanyang makina. Kasi yung dalawang butas natin jets is meron na sa liwanag. Tapos yung carburetor natin is nahihipan din natin. At malinis na rin ang loob ng kanyang bowl. Siyempre, ito guys ay kailangan pa rin natin i-suggest kay bossing na maglinis na kanyang tangke para rin ito maulit ang kanyang motor. Goods pa ang kanyang CDI guys at nasa carburetor lang problema. Yun lang guys, no? Sana may natutunan kayo sa ginawa kong video ito kapag yung motor ay na-experience na itong scenario. Maraming salamat at siyempre, see you sa aking next video. Ride safe. God bless. Ayos.